Welcome sa Dries TV. Kung interesado ka sa ganitong news, huwag kalimutang isubscribe ang ating YouTube channel. Maraming salamat! Welcome back again sa ating YouTube channel mga kakimpaw, and sa update natin ito ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng kaganapan kina Kim and syempre kay Paolo Avellino. Pero bago po ang lahat, maraming salamat sa inyong patuloy na pag-support at pagsubaybay sa mga daily update natin. Kaya naman bilang pasasalamat, narito po ang ilang napili kong komento patungkol ito sa naging previous update. Unang komento mula po ito kay Ginang Imelda Aitona. Sabi niya dito, "Good morning everyone. Wala na sigurong mapapatunayan pa Kimpaw, kaya tantanan nyo na sila, bigyan nyo ng puwang sa inyong mga bashers. Wala namang ginagawa sa inyo ang Kimpaw. Bawal manglait, lahat tayo anak ng Diyos. Malapit na po ang Lenten season." Tama po kayo dyan, Ginang Imelda Aitona, no? Tama po kayo dyan, may napatunayan na po si Kim and Paolo Avellino, and talaga namang binibigay nila ang best sa lahat po ng kanilang mga project. 'Di ba? And doon pa lang mga kakimpaw, talagang nakita natin na sobrang lakas talaga ng tambalang Kim and Paolo Avellino. Napakaswerte din po nila, Kim and Paolo, sa mga supporters na katulad po ninyo na talaga namang hindi nangiiwan sa lahat po ng ganap, event, project ni Kim and Paolo. Andyan po kayo lagi mga kakimpaw. Kaya hanggang doon na lamang po ang pasasalamat ni Kim and Paolo sa inyong lahat sa pagsuporta po ninyo araw-araw. Tungkol naman po sa mga bashers, mga kakimpaw, wag nyo na po itong intindihin dahil alam naman natin na ang bashers, kasama po talaga yan sa isang public figure. 'Di ba? Yan po yung kumukumpleto sa buhay artista, 'di ba? Pero ang kagandahan dito, kahit na ang daming bashers ni Kim and Paolo, patuloy at patuloy pa rin naman po silang binabaha po ng napakagandang blessings. Kaya iyak na lang sa mga bashers dahil the more na binabash, binapadikas nila si Kim and Paolo, the more naman na mas maraming blessings ang nakukuha nila. So maraming salamat sa komento, Ginang Imelda Aitona. God bless po at mabuhay kayo. Next comment naman mula po kay Ginang Norma Dayag. Sabi niya, "Good PM Dries TV, at first glance, di ko mapigilan ang tuwa ko kasi sa YTV na namin napapanood yung The Alibi. Ano ba mga bashers? Ganyan ba kalakas yung series ng idol nyo? Kasi kung matatalino kayo, read this. What you did to your written, then all this bounce back to you. Yes, kasi at the time where Kimi is in troubles, so many are bashing her. We are really hurt for all their bash to Kimi. Now it will bounce back to them, kaya they are now called King and Queen of TV series. God bless KP. Yes, we started and we will finish up to the end." Maraming salamat sa komento at sa pagsuporta, Ginang Norma Dayag, dahil talagang isa rin po kayo sa masugid na taga-suporta ni Kim and Paolo at lagi pong andyan nakasuporta sa mga project nila, maging sa mga update din po natin, araw-araw po kayong nakatutok. Kaya maraming salamat po sa inyong patuloy na pag-suporta. Nawa po ay mas pahabain pa, no, yung inyong edad. 100 years pataas, Ginang Norma Dayag. And tama po kayo dyan, yung mga bashers, ignore na lamang natin yan kasi babalik din po sa kanila yung mga ginagawa at sinasabi po nila laban kina Kim and Paolo Avellino. So wag na lamang natin silang intindihin kasi nakaka-stress yan. Basta focus na lang tayo kay Kim and Paolo Avellino at sa mga project nila, sa mga good news, sa mga positivity na nakukuha nila sa kanilang buhay. Maraming salamat, mabuhay kayo. So eto na nga, pag-usapan na natin ang mga balita po na nakalap natin sa hapong ito. Tunahin na nga nating pag-usapan ang komento ng mga casual viewers sa pilot episode day 1 para po dito sa The Alibi. In fairness ang gaganda po ng reaction nila mga kakimpaw. So magbasa tayo ng ilan. Sabi dito ni Sophia Jean, "Di lang cinematography at
color grading, ang ganda, kaabang-abang din ang paglalahad ng buong katotohanang kwento ng The Alibay teleserye version. Then may nagsabi pa dito na dati daw after Batang Quiapo nililipat ko na sa TV, ngayon wala nang lipat-lipat. Ganda niya, promise. Grabe naman yan. Sabi pa ng isa, napanood ko naman ang The Alibay sa Prime pero after watching the first episode now, para pa rin akong nanood ng new series. May mga scene kasi now na di pinalabas sa Prime. Yes, mga kakimpaw, may mga cut-cut na talaga. Kaya kung tatapusin po ninyo ang buong katotohanan sa Free TV, talagang malilinawan po kayo hanggang sa finale. Samantalang, next topic naman tayo mga kakimpaw. Pag-usapan naman natin ang tungkol dito sa lumabas po na ratings ngayong araw. Ratings po ng The Alibay at katapatan nito ng mga programa. Ang nakuha po kasi mga kakimpaw ng katapatan po na programa ng The Alibay na Sangre na napapanood sa GMA at sa GTV ay 10.4%. While sa The Alibay naman, 5.6% at ang Totoy Bato naman 0.9%. Meaning pumapangalwa po mga kakimpaw sa ratings ang The Alibay pero at least namamayagpag pa din, di ba? At ang nakakatuwa dyan mga kakimpaw, kahit 5.6 lamang ang ratings ng The Alibay, paldong-paldo sa mga advertiser. Samantalang, ito pong Sangre parang nasa ilan lamang yung advertisement na nakuha nila. So, syempre, dito tayo sa mas kikita po, 'di ba? Dito po sa advertisement na parang nasa 240 plus yung nakuha lang naman ng The Alibay. Grabe, 'di ba? Anin mo yung ratings na yan kung kukonti lang naman yung mga ads na nakuha. So, panalo pa din ang The Alibay pagdating naman sa advertisement. Sabi nga po dito ni Jade, about sa ratings, di ako nag-expect na sobrang taas at malamangan yung kabila. Kasi kahit yung may tanggol pa mataas na talaga ratings niyan. Ang The Alibay, ang dami ng nadaan niyan. 2025 nasa Prime na yan. Ngayon nasa I Want naman. Ando ng advanced episode. Maging success lang siya, okay na ako. Sabi pa niya, kung gusto ng ABS-CBN na mataas ratings, dapat tinapat nila new teleserye talaga. Yung The Alibay bigla na lang yang nilagay sa first slot kahit nga ang Kim Pao, di na paghandaan. Sabi naman ng isa dito, imagine ang ginawa sa Kim Pao, binigla na first slot na pala sila, wala silang time mag-promote ngayon. Out of the country pareho. Tapos ngayon sila sisisihin sa ratings. Sila na nga tong walang magawa kundi sumunod na lang sa management. So meron palang sisihan na nagaganap, wala namang dapat sisihin dito mga kakimpaw, di ba? Kasi ang The Alibay, napanood na po yan sa Prime, tapos ngayon nasa I1, and ngayon nasa Free TV naman, pero still namamayagpag ha, 5.6% ang nakuha nila. Maganda na po yan mga kakimpaw. Kaya sa mga naninisi dyan na kesyo, ganto ganyan, ang baba ng ratings ng The Alibay, sus mio marimar. Kung gusto nyo ng ratings na mataas, dapat bagong kwento at teleserye ang itapat dyan para syempre wala pang nakakapanood. Kaya sabi nga ng isa dito, wala namang problema, ibalik nyo agad si Coco Julab team sa first slot kasi sa second slot naman talaga dapat ang Kim Pao. Kung sa audience lang, ako mismo nahihirapan makauwi ng maaga para mapanood at 8 p.m. So, ibabalik naman talaga si Kim and Paula Avellino sa second slot. Inaayos lang naman talaga yung sigabo mga kakimpaw para syempre mas malakas ang hatak sa mga televiewers plus para lalo pa itong mapaganda. Kaya walang dapat sisihin kung bakit 5.6% ang ratings ng The Alibay. Kung tutuusin nga, paldo na yan mga kakimpaw, doon pa lang po sa mga ads na nakuha po nila kagabi, pumalo po ng 240 plus yun. Kaya dun palang paldong-paldo, panalo ang The Alibay or maging si Kim and Paulo. Kaya sa mga naninisi dyan, please lang tantanan nyo si Kim and Paulo Avellino dahil hindi na po bago itong series na to. Buong katotohanan kasi ang inaabangan dito mga kakimpaw kasi nabitin sila sa Prime Video PH. Baka mali nyo maging yung finale dito mabago pala, di ba? Yun po ang inaabangan.
kung ito ay fresh na series at wala pang nakakapanood tas ganyan yung ratings, doon nyo sisihin. Eh kaso nyo na ilabas na sa iWant, nandun yung advance niyan, tapos na ipalabas na rin sa Prime Video. Tapos ngayon nasa Free TV pero paldong-paldo pa din. Kaya walang dapat sisihin dito mga kakimpaw at kung tutuusin napakaswerte na nga po ng ABS-CBN dahil mataas na yung 5.6. Tingnan nyo naman yung Totoy Bato, 0 point something lang nasa TV5 yun ha. Pero kayo, The Alibay, pinataob nyo ang Totoy Bato. Kaya congratulations sa The Alibay cast and syempre kay Kim and kay Paulo. Ignore the bashers dahil hindi naman yan makakatulong sa inyong mga proyekto. So paano mga kakimpaw, anong masasabi ninyo dito? Please comment down below.